Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gitna ng banta ng kalikasan, sariwang balita, agarang aksyon, impormasyon na mapagkakatiwalaan,
Huwag magpapabaya, huwag magpapahuli sa balita, makinig at maghanda. Ito ang inyong tulay sa ligtas na bukas. Samahan ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opo Special Coverage. Kaagapay namin ang Office of Civil Defense Region 5 at DICT Region 5 para sa pinakabago at pinakatumpak na abiso at para sa inyong agarang ugnayan sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opo Special Coverage. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 32 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi, Bicolandia. Ito na ang oras para maghanda, maging alerto at manatiling ligtas. Sa oras na ito na may matinding banta ng kalikasan dala ng bagyong Opong, mahalaga ang agarang aksyon at impormasyong mapagkakatiwalaan. Huwag mag-atubili, Huwag magpapabaya makinig. at maghanda. Narito kami upang maging inyong tulay sa ligtas na bukas. Ito po si Jennifer Pulinar. Samahan po ang Radyo Pilipinas Albay sa Bantay Bagyo Opong Special Coverage para sa pinakabago at pinakatumpak na abiso at para sa inyong agarang ugnayan sa emergency response. Gagabay namin ang mga eksperto mula sa Office of the Civil Defense, Regional Office 5 at DICT Region. Ngayon nga ay special ang ating programa. Napapanood po ang ating programa na special Bantay Bagyo Opong Special Coverage sa RPA Community Channel. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming mga social group, FB group, itong RPA Community Channel. Dahil dito po magbibigay po kami ng mga mahalagang impormasyon at mga tiyak na mga impormasyon para sa ating mga mamamayan. Kaugnay po itong binabantayang severe tropical storm Opong. At ngayon sa ating pagsisimula ng ating programa, magbibihingi tayo ng update kaugnay sa Mga napapanahong issue, especially dito sa bagyong Opong natin. Oo, at ngayon hingi tayo ng update mula sa Pag-asa. Ngayon po makakapanayam po natin. Ayan. Maraming salamat Diana Mendez. Ngayong gabi makakapanayam po natin ang weather forecaster mula sa Pag-asa Southern Luzon na si Sir Jaime Ordales ng Pag-asa Southern Luzon. Sir Jaime, good evening po at welcome po sa aming programang special coverage ng Bagyong Opong sa Radyo Pilipinas Albay. Okay po, magandang gabi po at magandang gabi rin sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Albay para po sa update sa lagay ng ating panahon at dito sa minomonitor natin si Bagyong Ompong. So base po ito sa bulletin number 11 na pinalabas kaninang alas 5 ng hapon, si Bagyong Ompong ay napanatili ang kanyang lakas habang kumikilos papatungo dito sa direksyon ng kanluran at nananatili siya dito sa Philippine Sea. Kanina ng alas 4 ng hapon ang sentro ng
nasabing bagyo ay tinatayang nasa 195 kilometers east-northeast ng Iwan Eastern Samar or tinatayang nasa 225 kilometers east ng Borongan City dyan sa probinsya ng Eastern Samar. Ito po ay umaabot ang kanyang taglay na lakas na hangin ng 110 km per hour at pagbugso naman ng hangin o gustines na aabot ng 135 km per hour. So sa ngayon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 dito po sa probinsya ng Sorsogon at maging dito sa northern portion ng Masbate. Kasama na po ang mga munisipalidad ng Quezon, Dimasalang, ang Masbate City, Mobo, Palanas, Baleno at Aroroy. Samantalang kasama rin sa signal number 3 ang isla ng Ticao at Curias Island dito po sa Kabikolan. Samantalang nasa signal number 2 naman ang probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes at natitirang bahagi ng Masbate. So yan po ang mga lugar na nakapailalim sa tropical cyclone wind signal dito po sa region po ng Bicol, pero marami pa rin po ang merong tropical cyclone wind signals sa iba-iba pong bahagi ng ating bansa. Kabilang na po dyan sa signal number 1 naman ang malaking bahagi ng Calabarzon at maging itong ilang bahagi ng Central Luzon at maging yung ilang bahagi ng Northern Luzon. So inaasahan po sa susunod na 12 oras ang sentro ng bagyong si Umpong ay nasa coastal waters na ng San Policarpio, dyan pa rin sa probinsya ng Eastern Samar. So sa ngayon po ay inaabisuhan natin yung ating mga kababayan na patuloy na mag-antabay sa mga abiso na pinapalabas po ng ahensya patungkol po sa nasabing bagyo. And by the way, meron po tayong nakataas na gale warning sa mga karagatan na sakop ng Albay at Sorsogon. Kaya po pinapayuhan yung ating mga kababayan na iwasan po muna ang pumalaot sa mga karagatan na sakop ng Albay at Sorsogon dahil inaasahan natin na maaring maalon hanggang sa napakaalon na ang ating karagatan. So yan lang po ang ating update para sa lagay ng ating panahon. Yes po. Sir, tanong lang namin sir, kung bukas, mga anong oras bukas po mararanasan yung lakas na bitbit nitong bagyong Opong dito po, particular na po dito sa lalawigan ng Albay, dito po sa Legazpi City. So base po dito sa ating forecast track, inaasahan natin na mas lalapit ang kanyang sentro dito sa Albay. So bandang mga umaga na po between mga 8 hanggang 10 a.m. po ng umaga. So inaasahan natin nasa landmass na po yan ng Sorsogon and Albay area bukas po ng umaga. Ayun. Para dun, sir, sa mga nakikinig, sa mga taga-Sorsogon, especially na pabago, ano po yung pinagkaiba ng track nito, sir, dun sa mga naunang track po? May pagbabago po ba o talagang tugma po doon sa mga naunang track, yung tatahakin direksyon nitong bagyong Opong? Nung mga unang forecast track po natin, base doon sa mga unang bulletins, talagang dito tatama siya sa Northern Samar, and then second na landmass area kung saan siya posibleng mag-landfall ay dito nga talaga sa southern part ng Bicol, in particular yung Sorsogon. And then yung mga sumunod na mga forecast track and bulletin natin, medyo umangat yung tracking niya. So ang trajectory na ay dito sa bandang southern part ng Catanduanes at dito sa first district ng Albay. And then nung mga recent na bulletin natin ay bumalik ulit yung kanya doon sa unang tracking na pinalabas natin. So in terms of potential na pagbabago o possible na pagbabago sa tracking, ay sa tingin naman natin ay hindi na gaano. Kumbaga magbabago man towards pataas or towards pababa ay napaka-konti na lamang.
At tandaan po natin ang sinasabi nating sentro ng bagyo ay kumbaga napakaliit lamang yan, ano, in terms doon sa kanyang diameter. Ang i-consider natin yung talagang kumbaga inner rain bands at maging outer rain bands ng sirkulasyon ng bagyo, dahil pagka sinasabi natin bagyo, hindi lang dapat tayo mag-focus or tumutok yung ating konsentrasyon doon sa sentro, kundi mismo sa buong sirkulasyon ng bagyo, na sinasabi nga natin dito ang current radius yun ay abot ng 430 kilometers. So kahit saan man po tumama ang sentro nito dito sa Kabikulan, ay lahat po o buong Bicol region po ang maaapektuhan talaga ng nasabing bagyo. Sir, doon naman po sir sa gaano karaming bit-bit na ulan nitong bagyong Opong. Siyempre ayaw din naman po talagang maranasan ulit ng mga lokal na pamahalaan yung nangyari sa bagyong Christina nitong nakaraan taon. Para po sa impormasyon ng publiko, gaano po karami yung bit-bit nitong ulan nitong bagyo po? Nakikita natin sa satellite, ano, kumbaga yung distribution ng paulan nitong bagyo ay hindi po pare-parehas. Kumbaga doon sa kabuuan ng bagyo ay merong malalakas yung pag-ulan, merong mahihina lamang. Kung titingnan natin dito yung bandang southern part ng sirkulasyon ng bagyo ay nandoon yung medyo may kakapalan ng ulap, at siguradong ito yung kumbaga mataas yung kanyang rainfall bearing clouds, kumbaga sabihin natin, as compared doon sa northern part ng kabuuan ng bagyo. At kung hindi magbabago yung kanyang trajectory ngayon, ay papasok tayo doon sa northern or southern half semicircle ng bagyo, which is sinasabi nga natin na mas makapal yung nakikita natin yung kaulapan. So most likely, mas malalakas na pag-ulan po yung asahan, lalong-lalo na dito sa southern part ng Bicol, yung Masbate and Sorsogon areas, and some areas naman dito sa Albay, particular po itong 3rd district ng Albay, dahil papasok siya doon sa southern part ng kalahati ng bagyo. Doon naman sa northern part ng Bicol, siguro mas konti yung pag-ulan natin, dahil mas manipis po yung kaulapan doon ng part ng bagyo, yung mga Camarines provinces as well as yung probinsya po ng Catanduanes. Sir, just to add on po sa question na yan, sir, since na-mention niyo po yung pag-ulan, matanong ko Yes. na lang din po, sir, ano po yung mas malakas na aasahan ng publiko? Yung pag-ulan po ba or yung bugso ng hangin po na dala nitong bagyong Opong? Well, pagka hindi ito umabot ng typhoon category, or kung umabot man, ang expected natin dyan ay nasa 184 yung upper limit ng typhoon category. At kung hindi man siya umabot ng typhoon category, ang titingnan natin yung upper limit na lang ng severe tropical storm, which is 117 pa rin. So, any case naman kung maging typhoon siya or manatiling severe tropical storm, yung 117 compared dun sa 184 ay konti lamang yung diferensya nito. Kumbaga yung impact andyan pa rin naman. And then in terms of pag-ulan naman, kung Mukhang nawala sa linya ang ating Nawala sa weather linya. forecaster. Ang atin gayon pa man nabanggit nga ni Sir Jaime na talagang gayon pa man may pagbabago sa tinatahak na direksyon nitong si Bagyong Opong, ay dapat nating maging handa pa din na yung talagang lahat ng probinsya ng Bicol region, dahil nga masasako pa din dahil nga sa lawak nitong pagkakabuo nitong bagyo. And nabanggit na din kanina kung isa-summarize natin yung pinag-usapan natin with Sir Jaime Bordales, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Nabanggit niya kanina na talagang yung bagyo, kumbaga kinakailangan pa din kahit ano pa man yan, na gaano pa man kalakas kahina, still a bagyo pa din, na sama ng panahon pa din na kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng bawat mamamayan. And siguro, Gary, bigyan din natin ng pagpupugay itong ating mga masisipag na weather forecaster na sa mga panahong ito talagang sila yung pinakalihitimong nagiging kasangga natin sa pagbabalita ng mga updates
na kailangan ng mga publiko. Kaya sa ating mga kaibigan dyan sa Pag-asa Southern Luzon, saludo po kami sa ngalan po ng Radyo Pilipinas Albay. Saludo po ang aming team sa inyong determinasyon sa mga trabahong ibinibigay nyo para sa serbisyo publiko. At ngayon nga, kanina napakinggan natin, itinaas na sa Tropical Wind Signal number 3 ang probinsya ng Sorsogon at Masbate. At gayon din, signal number 2, itong iba pang bahagi ng lalawigan ng Albay. Kaya naman po sa ating mga kababayan dyan, particular na sa 3rd District, maghanda po tayo, at kung maaari, lumikas na po sa mas ligtas na lugar. Kumbaga, sumunod agad sa mga abiso ng otoridad kasi after all, safety lang din naman ng bawat isa yung iniisip ng ating mga authority. Ayan, maraming salamat sa ating nakapanayam mula sa Pag-asa Southern Luzon na si Sir Jaime Bordales, ang weather forecaster mula sa Pag-asa Southern Luzon. At mamaya mapapakinggan natin yung paghahanda ng ilang mga lokal na pamahalaan, partikular na sa 3rd District, dahil na-mention ni Sir Bordales na mga munisipalidad sa 3rd District. Yung mata ng bagyo, hagip na hagip pa din talaga yung ilang lokal na pamahalaan, ilang lugar sa Albay. At yun yung labis na pinaghahandaan itong mga lokal na pamahalaan dito sa lalawigan. Gayon din po ang katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nandyan yung preparasyon ng PNP, Philippine National Police, OCD, Office of the Civil Defense, the Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Gary, na talaga namang nakabantay sa mga pantalan. Ano pa ba? Kaya po sa mga nanonood ngayon sa ating programa, sa ating RPA Bantay Bagyo, diong pong special coverage, huwag pong kalimutang mag-comment kung may nais kayong itanong sa mga inimbitahan nating panauhin upang panayam natin kaugnay nitong sitwasyon at posibleng epekto ng bagyong Ompong. Bagyong Ompong. Ngayon, habang nag-aantay tayo ng iba pa nating inimbitahang panauhin sa ating programa, subukan natin muli maghingi tayo ng ating mga reports. Sige. Itong paghahanda ng mga residente sa lalawigan ng Albay, Jennifer, hindi pa man nga bumubuhos yung ulan kaninang umaga. Isa-isa na pong inililikas ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay ang mga residente bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng bagyong Opong. Higit 100 pamilya po ang inilikas sa Sitio Lagaan, Barangay Banawan sa bayan ng Iloran dahil sa banta ng pagtaas ng level ng tubig sa katabi nitong ilog. Nagsimula na rin ang preemptive evacuation sa mga pamilyang nakatira sa mga river channels malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Sa inilabas na lahar advisory ng PVOX, mataas na banta ng post-eruption lahar at putik sa mga barangay na malapit sa Bulkang Mayon ang inaasahang epekto ng bagyong Opong. Samantala, puspusan na rin po ang pagre-repack ng mga relief goods katuwang ang Philippine National Police para sa mga maaapektuhang pamilya sa Daraga Albay. Aabot po sa 632 na sako ng bigas ang handang ipamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa mga lokal na pamahalaan. Sa tala naman po ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, aabot sa mahigit 200,000 na mga family food box ang nakapreposition na sa 28 bodega sa Bicol. Sa ngayon, suspendido na nga yung klase at pasok kanina sa trabaho din sa gobyerno sa buong lalawigan ng Albay. Baka may iba pa tayong mga balita dyan, Jennifer? Ayan, sige Gary. Para sa dagdag dyan sa balita mo kanina, puspusan na ang sinasagawang paghahanda ng National Irrigation Administration or yung NIA Bicol sa banta ng inaasahang pagtama ng severe tropical storm Opong sa rehiyon. Agad na nagpalabas ng direktiba si Engineer Gaudencio John De Vera, ang Regional Manager ng National Irrigation Administration, sa lahat ng opisina ng ahensya na maging mapagmatsyag at handa sa posibleng epekto ng severe tropical storm Opong.
Batay sa inilabas na memorandum, inatasan ni Engineer De Vera ang lahat ng Irrigation Management Offices sa ilalim ng NIA Region 5 na bumuo ng kani-kanilang quick response teams para sa maagap na pagkalap ng datos at mabilisang pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagtaas ng lebel ng tubig. Ayon sa NIA Bicol, isinagawa na rin ang coordinative meetings ng bawat IMO sa mga probinsyang kanilang nasasakupan upang talakayin ng mga kaukulang hakbang para sa pre-disaster assessment at preparasyon sa mga irrigation facilities na naglalayong mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng bagyo sa mga irigasyon at sakahan. Samantala, binuksan na ang ilang spillways at sluice gates sa mga pangunahing dam sa rehiyon. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng mga dam engineers at operation personnel ng NIA bilang karagdagang hakbang sa pagbababa ng water level sa mga dam, gayon din ang pagpigil sa banta ng pagbabaha. Pinapaalalahanan din ng ahensya ang lahat ng magsasaka sa rehiyon na mag-ingat at tiyaking ligtas ang kanilang mga pananim, partikular ang mga inaning palay at mga pananim na maaari pang anihin. Mahigpit na iminumungkahi ng National Irrigation Administration ang maayos na pag-iimbak ng ani upang maiwasan ang pagkasira dulot ng ulan at pagbaha. Ayan Gary, kumbaga itong National Irrigation Administration, gumagalaw na sila para itong ating mga magsasaka. Hindi sila gaanong maapektuhan. Kumbaga, yung prevention baga is, mas okay na talagang handa sila. Yung kahandaan, bago pa man dumating itong pananalasa ng opong. Kumbaga, naani na. Mabawasan yung epekto, Yung ganun yung talagang minumungkahi ng mga lokal na pamahalaan. Kaya naman, kaugnay po niyan, tanggap po tayo ng mga reports mula sa ating mga masisipag na reporter dyan po ng Radyo Pilipinas Albay sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Albay. Mula po sa LGU Kamalig, maaga po naghanda ang LGU Kamalig laban po sa banta ng Bagyong Opong. Pakinggan po natin ang detalye ng balita mula kay JM Olarte. JM? Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong, Special Coverage. Nagpulong ang Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management, Climate Change Adaptation and Mitigation Council nitong September 24, 2025 para sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building Meeting bilang paghahanda sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Opong. Sa pangunguna ni Kamalig Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr., tinalakay ng konseho ang mga komprehensibong hakbang at protokol upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Kamalig na nagpapakita ng maagap na tugon ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Public Information Office, tampok sa pulong ang presentasyon ni MDRMO Chief Romel Negrete Jr. na nagdetalye ng mga kaganapan sa Bulkang Mayon at banta ng bagyo. Kasama ang 12 mahalagang utos na bumabalangkas sa preventive and precautionary measures para sa Bagyong Opong, kabilang ang pag-activate ng mga BDRMC response cluster at pag-iimbentaryo ng mga supply. Binigyang diin ni Municipal Social Welfare and Development Office Chief Edlin Noble ang kahalagaan sa pagsunod sa DROMIC Report Template para sa agarang pagtugon at pagtulong sa mga barangay. Pinagtibay ng pagpupulong ang commitment ng lokal na pamahalaan sa proactive disaster management kung saan hinimok ni Mayor Baldo ang konseho na pangunahan ng kaligtasan ng mga residente. Ang mabilis at organisadong paghahanda na ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng administrasyon ni Baldo sa pagpapanatili ng kapakanan ng One Kamalig laban sa mga kalamidad na tinitiyak ang katatagan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong, Special Coverage. Maraming salamat JM Olarte. Ayan, para sa dagdag na balita, zero casualty, target ng LGU Legazpi sa Bagyong Opong. Pakinggan natin ang buong detalye ng ulat kay Elver Arango. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong, Special Coverage. Maging zero casualty, ito ang gustong mangyari ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Hisham Ismail sa banta ng Bagyong Opong sa syudad ng Legazpi na ngayon nasa ilalim na ng Signal Number 2. Itong Miyerkules nang magkaroon ng pre-disaster risk assessment sa punong barangay ng 70 barangay sa syudad. Ayon kay Mayor Hisham Ismail, ipapatupad ang preemptive evacuation sa mga flood-prone at landslide-prone area sa syudad.
Ayaw na aniya na maulit ang nangyari sa Bagyong Christine, kung saan kasagsagan ng malakas na pag-ulan at mataas na baha ay mayroon pa ring humihingi ng rescue. Sinabi naman ng Legazpi City Police Station, Bureau of Fire Protection Legazpi, City Disaster Risk Reduction and Management Office at lokal na pamahalaan ng Legazpi na walang rescue na magaganap sa kasagsagan ng bagyo dahil luba umano itong delikado para sa mga rescuers. Ipapatupad din ng lokal na pamahalaan ang curfew at liquor ban habang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalaot at pagtawid sa mga ilog na may pagbaha. Sa kasalukuyan, mayroong relief goods na nakanda ang lokal na pamahalaan para sa 5,000 pamilya na nasa evacuation center at dadagdagan pa ito kung sakaling magkulang. Para sa Bagong Pilipinas, Alvaro Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat, Elver Arango. Dagdag na balitang lokal, LGU Daraga magpapatupad na po ng no rescue policy. Preemptive evacuation isinagawa po. Pakinggan natin ang buong detalye ng balita mula kay Diana Mendez. Diana? Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong Special Coverage. Ayon sa Advisory Number 25 na inilabas ng Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ipapatupad ang no rescue policy sa kasagsagan ng Bagyong Opong. At bilang paghahanda, sinimulan ng isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Daraga ang preemptive evacuation kaninang 1:00 ng hapon. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado, pati na rin ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan. Sa ngayon, patuloy pa rin naka-red alert ang Emergency Operations Center. Samantala, pinapayuhan na ang publiko na maghanda ng pagkain, personal na gamit at iba pang pang-emergency na supply at manatiling nakaantabay sa mga opisyal na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat, Diana Mendez. Dagdag na balitang lokal, mayroong 47,000 na doksesalina ang nakahanda sa Legazpi City Health Office ayon kay Mayor Hisham Ismail para sa mga na-expose po sa baha kung sakaling ang magkaroon ng baha itong Bagyong Opong. Kunin na lamang anya ito sa kanilang barangay. Pakinggan po natin ang buong panayam kay Mayor Hisham Ismail. We do have, last time po, nabawasan, we do have 50,000 capsules of doxycycline po para sa prophylaxis for the leptospirosis. Ngayon po, nabawasan ng 3,000 last time, so meron po tayong mga 47,000. Kayang-kayang pa po i-cater ang mga Legazpeños na lumusong sa baha. Lumusong lang po sa baha. Yung may mga open wound at lumusong sa baha, yun lang po ang dapat uminom sa prophylaxis. Saan po pwede makuha ito, Mayor? Pwede po kumuha sa ating City Health Office, pero I do prefer and I do suggest na mga barangay officials na lang po ang kumuha sa CHO and sila lang po mag-distribute sa barangay. At yan po ang naging panayam kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Ayan, para sa dagdag na balita, Sorsogon naghahanda sa epekto ng Bagyong Opong. May ulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong Special Coverage. Bilang paghahanda para sa inaasahang epekto ng Bagyong Opong sa probinsya ng Sorsogon, nagpatawag ng pagpupulong kahapon, September 24, si Sorsogon Provincial Administrator Franco Eric Ravanilla kasama ang SPDRMO Head Engineer Raden Dimaano at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Philippine Ports Authority, Global Port, PNP, Philippine Coast Guard, mga shipping companies, Blue Lane Team ng Matnog at Bulan, gayon din si Matnog Mayor Bobet Lee Rodriguez at iba pang stakeholders. Kabilang sa mga rekomendasyon ang pagkansela ng biyahe ng mga barko at pagtatalaga ng mga parking area para sa mga na-stranded na sasakyan. Tiniyak naman ni Provincial Administrator Ravanilla na handa ang pamahalaan palalawigan ng Sorsogon na magbigay ng tulong at asistensya sa mga stranded na pasahero at biyahero kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat, Paul Hapin. Napakinggan natin yung ilang updates sa paghahanda ng mga lokal na pamahalaan dito sa lalawigan ng Albay, gayon din sa Sorsogon. Kaugnay nga po nitong banta ng Bagyong Opong. Mamaya, makalipas po ang ilang minuto,
Muli pong magbabalik ang aming programa para sa ilang pong panayam sa mga inimbitahan nating opisyal, at gayon din sa mga local MDRMOs at CDRMOs ng lalawigan ng Albay kaugnay po sa isinagawang preemptive evacuation kaninang umaga. Mamaya po yan, makalipas po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init na This is a public service announcement. discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa gitna ng banta ng kalikasan, sariwang balita, agarang aksyon, impormasyon na mapagkakatiwalaan. Huwag magpapabaya, huwag magpapahuli sa balita, makinig at maghanda. Ito ang inyong tulay sa ligtas na bukas. Samahan ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opo Special Coverage. Kaagapay namin ang Office of Civil Defense Region 5 at EICT Region 5 para sa pinakabago at pinakatumpak na abiso at para sa inyong agarang ugnayan sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opo Special Coverage.
Nagbabalik po kayo sa special coverage ng Radyo Pilipinas Albay kaugnay po nitong sitwasyon ng banta ng Bagyong Opong dito po sa ating lalawigan ng Albay kung sa iba na din mga karatig na probinsya ng ating lalawigan. Ngayon po makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng Coast Guard District Bicol na si Ensign Eliza Nove Bermal. Good morning, good evening ma'am. Welcome po sa aming programa ngayong gabi. Yes sir, good evening po at good evening din po sa lahat ng tagapakinig natin ngayong gabi po. Ayun. Ma'am, pwede po ba makahingi po kaugnay po nun sa inyong inilabas na Maritime Safety Advisory ngayong kani-kani lamang po? Yes sir, simula pa po kahapon, nag-suspending na po tayo ng all kinds of trips ng lahat ng klase ng vessels po sa buong Bicol region po. Kanina po, nag-update lang po tayo ng reference dahil signal number 2 na nga po yung ating mga probinsya. So, ngayon sir, dahil po sa suspension na yun, nagkaroon na po tayo, may naitala na po tayo na mga stranded passengers na umabot po ng 2,000 ngayong araw at 916 po na rolling cargos at 3 po ng vessels din po, sir. Oo. Gaano karaming port mayroon po sa Bicol region, ma'am? Kasi para din po sa mga nanonood, mayroon silang kaalaman kung gaano po talaga naapektuhan itong mga nasa 2,000 stranded passengers ngayon po. Yes, sir. Meron po tayong mahigit 25 na ports po sa buong Bicol region na po yun. Ayan. Ngayon, ma'am, paano po pinaghahandaan ng Coast Guard District Bicol itong paparating na bagyo? Yes, sir. Sa ngayon, sir, nag-deploy na po tayo sa buong Bicol region ng mga deployable response group at nag-check-in na nga po ito mga na-dispatch natin sa bawat provincial disaster risk reduction center para po itong mga provincial DRRs na po ang bigay po sa kanila ng lugar kung saan po sila kinakailangan na i-dispatch po, sir. Ma'am, na-mention niyo po kanina na nasa 2 port meron po ang Bicol region. Tama po ba, ma'am? Yes po, ma'am. Saan po, ma'am, sa port dito po sa buong rehiyon ang mayroong pinakamaraming naitala po kayong stranded passengers po, ma'am? Sa base po sa report, ma'am, ang may pinakamarami po kami na naitalang stranded passengers ay dito po sa Matnog Port. Meron po tayong mahigit 1,400 plus po na stranded passengers po ngayong as of 5 p.m. po nitong araw. Ngayon, ma'am, habang yung panahon ngayon medyo pabor pa sa iba, ano po yung abiso natin sa publiko, ma'am? Yes, sir. Since meron na po tayong signal number, paalala lang po namin sa lahat po ng mangingisda na wag na po natin tangkain na magpalaot para na rin po sa ating kaligtasan. And pinapaalalahanan din po namin yung mga kababayan natin na patuloy po nating subaybayan at sundin yung mga advisories na nilalabas po ng ating mga otoridad. Balita din namin, ma'am, nagpadala ang Coast Guard District Bicol ng karagdagang puwersa sa Masbate kung saan po talagang isa din sa maapektuhan nitong Bagyong Opong. Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Ayan. And kanina din talagang buong puwersa ang Coast Guard District Bicol sa paghatid at paglilikas, pagtulong sa mga lokal na pamahalaan para po dito sa preemptive evacuation. At paano po makikipag-ugnayan ng publiko kung sakaling pong mayroon silang inquiry o mga katanungan po sa Coast Guard District Bicol, ma'am? Yes, sir. Maaari lamang po silang tumawag sa aming command center at maaari po nilang bisitahin yung aming FB page ang Coast Guard District Bicol para sa anuman pong concern na patungkol po sa Bagyong Opong po, sir. Ayan. Maraming salamat po, ma'am.
Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming tawag. Kahit ngayong gabi, talagang nandyan ang Coast Guard District Bicol para po bigyan tayo ng mga update at kakulang impormasyon na dapat malaman ng publiko. Maraming salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir, ma'am. Thank you so much po and good evening. Ayan po, napakinggan natin si Ensign Eliza Nove Bermal, ang tagapagsalita ng Coast Guard District Bicol. Alam mo, nitong Bagyong Christine, nitong nakaraang taon, talagang bidang-bida ang Coast Guard District Bicol dahil sila yung nanguna sa mga isinagawang rescue operations. Isa sila. Marami naman talaga na talagang government agencies, pero nakita natin na imbitahan pa sila sa national TV para nga dun sa rescue operations na isinagawa nila noong Bagyong Christine. Hindi talaga gari nagpapahuli ang PCG, especially dito sa rehiyon natin, especially nung Bagyong Christine na yung tubig talaga grabe. Kaya naman itong mga kaibigan natin mula dito sa PCG talagang tutok na tutok and andun yung serbisyo publiko sa mga Bicolano. Kaya naman yung sitwasyon ngayon upang labis nga na mapaghandaan at hindi na mangyari yung nangyari nitong nakaraang taon, talagang sinisikap nilang ipaintindi sa mga residenteng vulnerable na talagang kailangan lumikas. Sundin ang abiso ng otoridad. Jennifer? Tama ka dyan, Gary. Kung baka kooperasyon nila yung kailangan ng ating mga otoridad para ma-secure and ma-ensure sa lahat na ligtas tayong lahat dito sa Bagyong Opo. At ngayon naman, Jennifer, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Daraga Mayor at Victor Perete na si Sir Renz Luna. Ayan, Sir Renz Luna, welcome po sa aming programang Radyo Pilipinas Albay Special Coverage ng Bagyong Opong. Magandang gabi, sir. Good evening po, and good evening po sa lahat po ng nakikinig po ng inyong programa. Ayan, sir. Pwede po ba namin malaman, sir, kung ano pong isinagawang paghahanda ng LGU Daraga kaugnay po nitong paparating na bagyo? Okay po. Sa bilang anticipation po sa paparating na sama ng panahon na si Opong, ginawa na po natin yung evacuation para po sa mga kababayan natin na nasa prone areas po. For example, sa landslide prone areas, flood prone areas, and kahit po yung dito po sa mga areas po or sa lahar prone areas po sa may paanan ng Bulkang Mayon. And kanina, as of 1 p.m. po nagsimula yung preemptive evacuation po natin para sa ating mga kababayan sa mga barangay ng Lakag, San Vicente Pequeño, Busay, Inarado, taga San Vicente Grande de la Paz, Malubago, Banyag, Malabog, Bigao, Gabawan, Maupi, at barangay San Rafael. At total po na persons is 1,819 persons po ang na-evacuate natin or tinataya po na aabot sa 479 families ang nailipat po natin sa mga evacuation center. Sa ibang dako naman po, meron din po tayo na register ng mga evacuees outside the evacuation centers na umaabot po ng 1,631 na mga persona po, and yung families naman po umabot sa 572. So yan po yung total na bilang ng mga evacuees natin dito sa Daraga, and kasabay po ng pagpapa-evacuate po natin sa tulong po ng MDRMO and PNP and iba pong mga government agencies. Yun po, kasama po sa pag-evacuate, yun din po yung pag-repack natin kanina ng mga relief goods para po dito sa mga pamilya na nasa evacuation center po. Sir Renz, kamusta po yung kalagayan nitong mga na-evacuate po ninyo ngayong araw? Ano po yung sitwasyon po nila ngayon sa mga evacuation centers po? And paano po tinutugunan ng Daraga ang pangangailangan po nila doon, sir? About po dito sa sitwasyon po ng mga evacuees natin, actually, anticipated na po natin yan, and marami pong mga gamit, no? Lalo-lalo na yung mga mats and yung mga basic utility needs po nila is nasuplayan po ng LGU. Lalong-lalo na po yung ibang mga evacuees po is nandito sa mga paaralan. And katuwang po yung mga barangay officials natin sa mga nabanggit ko pong barangay, naging maganda rin po yung paglipat, lalong-lalo na dito po sa mga evacuees natin papunta po doon sa mga evacuation center. And sa ngayon po, lagi naman pong nakabukas yung linya ng LGU kung kaso man po na meron pong mga ibang pangangailangan pa yung mga evacuees po natin.
Ayun. Sir, matanong ko lang kung kumusta yung naging preemptive evacuation ninyo doon po sa mga, especially doon sa mga residente na talagang malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Naging pahirapan po ba para po sa inyo at doon din po sa pagpapaliwanag? Kailangan pong pwersahan ng ilikas itong mga pamilya dahil nga malapit po sa paanan ng Bulkang Mayon. Opo. Tayo naman po sir, natutuwa naman po tayo kasi nakipag-cooperate naman po talaga yung mga residents po natin dyan sa may paanan ng Bulkan Mayon. Well, in fact, before pa man po na makita yung potential nito ni Opong, nasabihan na rin po yung mga barangay na malapit po sa may paanan na medyo delikado po talaga kung hindi po sila mag-evacuate. So, yung kanina pong pag-evacuate po nila, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, naging maganda naman po yung proseso and lahat naman po nakipag-cooperate. Sir, ano po yung kumbagang kinaharap niyong struggle or challenge po dun sa preemptive evacuations? Kahit po na-mention niyo po na may kooperasyon itong ating mga residente po doon sa lugar, ano po yung mga kinaharap niyong kumbaga hamon nung isinasagawa niyo po yung preemptive evacuation, sir? Opo. Actually po, kung sa hamon naman po is very minimal lang naman. May ilan na gusto na pumunta po sa outside ng mga evacuation center in which doon po sa mga kanilang mga family members. Pero kami naman po dito sa LGU is pinapayagan naman po basta as long as safe po yung pamilya. Kung gusto po talaga nila doon sa family member nila pumunta, wala naman po problema yon. And sa ngayon po, doon po sa mga pag-transfer po sa mga evacuees natin, okay naman po, almost smooth po, no? Smooth po talaga, wala naman po tayong nakitang problema kanina. Sir, anong oras po natapos yung evacuation po, yung preemptive evacuation po sa mga residente? Actually po, natapos po siya yung cut-off po kaninang evacuation is 5 p.m. and may pit po na pinapasunod ng BFP ngayon. Yun po yung yung katuwang po natin sa sa pag-evacuate po itong BFP na no rescue during the effect po nitong bagyong si Opong. So doon pa lang po nagkaroon na ng parang mensahe para po dito sa mga residente po natin and sumunod naman po sila and pagpatak po ng 5:00 ng hapon, lahat na po na-evacuate papunta po doon sa mga evacuation centers. Ayun, sir, may nagpapatanong may nagpaabot sa atin ng katanungan kung saan daw po dinala yung mga evacuees natin, mga anong ginamit pong pasilidad at saan po dinala sila, particular na po yung mga bakwit po natin. Apa. Ang majority po sa mga barangay na nabanggit natin is puro po mga eskwelahan yung dinala po itong mga evacuees and may ilan din po na mga sa facilities po ng kanilang mga barangay po mismo, no? Katulad ng mga Child Development Center, Barangay Health Center, doon po dinala yung ilan po na mga evacuees natin. Pero dito po majority lahat po mga schools po yung ginawa natin ng mga evacuation centers. Ayun, naging klaro sa nagpadala ng ating katanungan. Ano po yung nais na ipaabot ng ating butihing alkalde na si Mayor Vic Perete sa pamamagitan po ninyo, sir? Opo. Para po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Daraga, number 1 po na lagi pong pinapaalala ng ating butihing alkalde na mag-ingat po lalong-lalo na and lagi pong makinig sa forecast ng Pag-asa. Asahan po ninyo na ang LGU po is lagi naka-standby, lalo-lalo na po ngayon, na base nga po doon sa latest forecast ng Pag-asa, posibleng mga 2:00 hanggang 5:00 ng umaga, maramdaman yung epekto po ng bagyo dito sa Kabikulan. So mamaya po, hanggang mamayang umaga po pala, naka-standby po ang LGU and bukas po ang linya po ng LGU and lagi lang pong mag-check ng updates, lalong-lalo na sa mga radyo and sa media para po mag-updated sa lahat po na nangyayari dito sa ating paligid. Ayan, maraming salamat po sir sa pagpapaunlad po ng aming tawag. Apo. Salamat po sir and mabuhay po kayo dyan sa Radyo Pilipinas. Ayan po, napakinggan po natin ang tagapagsalita ni Daraga Mayor Vic Perete na si Sir Renz Luna. Kaugnay po nitong isinagawang preemptive evacuation dito po sa bayan ng Daraga Albay. Alam mo nitong nakaraang taon, Jennifer, ma-share ko lang nitong nakaraang taon nung nagkaroon ng bagyong Pipito. Bagyong Pipito dahil nga ayaw nilang maulit yung nangyari nitong Christine. Talagang nasaksihan ko kung paano isagawa ang preemptive evacuation dun sa mga barangay na talagang malapit na sa paanan ng Bulkang Mayon.
Kamusta yung experience mo doon, Gary? Since na-mention mo na din naman. Oo, willing sila na talagang normal na sa kanila, na talagang every time na may ganong kalakas na bagyo, ay ina-expect na nila na isa sila sa mapapabilang sa mga evacuees na ilalagay sa mas ligtas. Tulad ng mga naunang bagyo, Gary, siguro doon na din sa na-mention mo na siguro na-realize nila na talagang mahirap, and yung kahalagahan din nung sinabi ng LGU na talagang hindi na sila maglilikas ng mga residente pag talagang nanalasan na itong bagyo, para na rin sa seguridad ng mga rescuer. Siguro naisip nila na kung hindi sila kumbaga makikiisa or makikipag-cooperate sa ating authority, talagang sila din naman yung mahihirapan pag nanalasan na itong bagyong Opong. Lalo na no rescue policy ang halos lahat ng lokal na pamahalaan dahil nga po dito sa pananalasan ng bagyong Opong and with that talagang ipinagdarasal natin ang kaligtasan hindi lamang ng lahat kundi pati na rin yung talagang ipagdasal natin na humina itong bagyo at wala nang buhay ang mapinsala at maapektuhan pa dahil talagang mas gusto natin yung ligtas ang lahat. At ngayon, subukan natin na humingi tayo ng iba pang report sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas Albay. Nakatutok pa rin po kayo sa Radyo Pilipinas Albay Communication Channel kung saan po napapanood ang aming special coverage nitong bagyong Opong. Dahil po dito sa Radyo Pilipinas, lahat tayo ay dapat na makinabang sa tamang impormasyon at credible information, Jennifer? Ayan, kung may mga nais kayong katanungan na ipaabot sa ating mga panauhin ngayon dito sa ating programa, mag-comment lamang po kayo at asahan yung itatanong namin sa kanila and makukuha nyo agad yung sagot na kinakailangan nyo. Kanina din, nakapanayam natin yung tagapagsalita ng Coast Guard District Bicol na talaga namang grabe din yung effort nila para nga talagang walang stranded passengers na mailagay sa alanganin, Jennifer. And ngayon, itong Coast Guard District Bicol nagbukas na ng kanilang command center 24/7 as well as yung other government agencies para nga po mabantayan ang posibleng epekto nitong bagyong Opong. Tama ka dyan, Gary. Kasi sa mga panahong ganito, itong mga stranded passengers natin, talagang kawawa sila. Kasi nabibiktima lang din sila nung ganito nga, itong pagkakaroon ng bagyo. Tsaka yung mga sitwasyon nila, Gary, kasi dati noon talagang nakita ko din yung mga kalagayan nitong mga passengers sa mga pantalan na talagang nag-aantay ng ilang araw para makabiyahe ulit. Kasi delikado naman talaga, Gary, yung pagbiyahe ng tawid dagat. Kaya ayun, mahirap yung sitwasyon nila, and it's a good thing na itong PCG and yung other government agencies ay talagang nakasupport para sa welfare nila kahit nasa ganung sitwasyon. Gayon din yung mga local MDRMOs, mga DRMOs natin, from the different provinces dito sa Bicol region ay patuloy po sila sa pagbibigay ng kanilang serbisyo na talagang maiparating at maisakatuparan na wala pong buhay ang malalagay sa alanganin, And ngayon, magbibigay sa atin ng kanyang live report sa labas. Pakinggan po natin mula sa 3rd District ng Albay naman ito, si Emmanuel Bongcodin. Eman, good evening. Kumusta ka dyan? Good evening Gary and Jennifer. Dito nga sa Ginubatan, Albay ay patuloy na isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan ang preemptive evacuation bilang paghahanda sa pagtama ng severe tropical storm Opong. Ayon kay Ginubatan Mayor Gemma Onghoco na nakapanayam natin kanina ay tinatayang aabot sa 5,237 na household o humigit kumulang na 30,000 na residente ang inaasahang maililikas. Kasama ng LGU sa operasyon na ang Philippine Army, Philippine National Police, BFP at barangay officials and volunteers sa paghatid ng mga residente sa ligtas na evacuation centers. Nakaantabay rin ang DSWT at medical teams na may dalang gamot at iba pang pangangailangan. Ayon pa nga kay Mayor Onghoco, ipinaunawa na sa mga residente ang magiging kalagayan at posibleng pinsalang dulot ng bagyo
kaya't wala namang naging pagtutol sa kanilang paglikas. Muling pinaalala ng PNP at BFP na hindi na magsasagawa ng rescue operations kapag dumating na ang bagyo. Naglabas naman ng Executive Order number 41 ng LGU Ginubatan ngayon mismo na September 25, 2025 mga alas 6 ng hapon, kung saan nagdeklara na din po dito ng liquor ban sa buong bayan bilang tugon sa epekto ng STS Opong. Saklaw naman ng kautusan yung pagbabawal at sa pagbebenta, distribusyon at pag-inom ng alak sa mga pampubliko at pribadong lugar, partikular na sa mga evacuation centers. Balik sa'yo, Gary and Jennifer. Ayan, Emmanuel, kumustahin namin yung sitwasyon mo dyan? Umuulan na ba dyan? Meron pa bang supply ng kuryente? Gayon din yung tubig na siyang pinangangailangan itong mga residente nandyan sa Ginubatan, Albay. Sa ngayon nga, no, dito sa kinalalagyan ko sa sentro ng Ginubatan ay mayroon pa rin kuryente and supply ng tubig. At dito nga, no, kasalukuyang mapayapa ang kalsada kasi wala ka masyadong makikita mga tao dahil yung mostly na mga residente dito ay na mga nasa evacuation centers na. Emma, na-mention mo kanina na nasa 30,000 yung mga residenteng in-evacuate. Tama? Yung 30,000 po na sinasabi ko, yun yung residente na ina-expect na maililikas. Pero sa ngayon nga, no, as of 5 PM according sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan ay tinatayang nasa 1,707 na families na ang nailikas. So approximately mga nasa 4,000 individuals as of 5 PM. Yun po yung latest update ng alas 5 na sinabi ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan. At sa ngayon niya ay patuloy pa rin ang preemptive evacuation ng mga pamilya at mga residente dito sa bayan ng Ginubatan. Ayun, Emma, na malaking populasyon ito, no, kumpara sa mga narinig natin kaninang bilang ng mga inilikas dito sa lalawigan ng Albay. Itong sa Ginubatan, Albay. Ano ba yung naging factor? Karamihan ba dito ay karamihan ba ng galis sa Bulkang Mayon ay nakatapat sa Ginubatan, Albay, o karamihan dito ay naninirahan malapit sa river channels, o yung mga lugar ba talaga nitong Ginubatan na to ay karamihan sa barangay ay binabaha? Bakit ganun karami yung naitala ng LGU Ginubatan na kinailangang ilikas para dito sa pananalasa sa posibleng pagtama ng Bagyong Opong? Yeah, magandang katanungan yan, Gary. Kanina nga natanong natin si Mayor Gemma Ongkoko na itong mga sinasabi nating data na to ay lahat ng posible na maapektuhan ng paparating na Typhoon Opong, no matter how high or low yung risk na tatamasain ng mga residente. So mas better talaga daw na magkaroon ng preemptive evacuation and as much as possible kung nakikita sa tingin ng mga residente na hindi safe sa kanilang lugar kahit wala naman sila sa listahan ng mga kailangan ng evacuate, ay pwede po silang mag-evacuate kasi nagbigay paalala din kasi ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan together with the uniformed personnels na walang rescue operations na isasagawa during the onset of Typhoon Opong kasi delikado din to sa part ng ating mga rescuers at pinapahalaga din natin ang buhay ng ating mga rescue personnels dito sa munisipalidad ng Ginubatan according nga kay Mayor Gemma. Eman, since nakausap mo kanina si Mayor Gemma Ongkoko, gaano kahanda ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan to cater this huge bilang nitong ating mga residente, itong mga evacuate? Actually, no, hindi lang ngayon nagsimula. Yung evacuation ay nagsimula ngayon. Pero before pa magkaroon ng preemptive evacuation ay nagkaroon na ng series of meetings kung saan kinausap at nagkaroon ng koordinasyon na sa iba't ibang mga ahensya na related dito sa plano na to na pag-evacuate. Kasi kung matatandaan nyo ay grabe yung pananalasang ginawa ng Bagyong Christine noong last year, October 2024. Kaya mas maganda na po na according sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan na mas maganda na pong maging handa at mas magandang maging advance kaysa magkaroon ng casualty pagdating ng oras.
Eman, gaano karami yung evacuation centers na meron dyan sa Ginubatan para dito sa mga evacuate na talagang napakarami kasi nila compared sa ibang lugar or ibang munisipalidad? Actually, wala sa akin binigay na bilang, pero ang mga evacuation centers ay ang mga paaralan, yung mga simbahan na meron dito, at pwede rin magsilikas ang mga residente sa mga sturdy na mga bahay. Pero according nga doon sa pagpanayam natin kay Mayor Gemma kanina, ay naging mga evacuation centers yung simbahan dito sa may Ginubatan and yung mga schools sa mga barangay. At naglilibot-libot nga din kanina yung DRMO para sa kalusugan, at yung DSWD nga kanina nagbigay ng mga relief, ay nagbigay ng quick assistance team sa mga evacuation centers. Ayan, maraming salamat Emmanuel Bongcodin mula po dyan sa Ginubatan, Albay. Ayan napakinggan natin yung report ni Emmanuel Bongcodin doon sa Ginubatan, Albay. Talagang yung Ginubatan, sa pagkakaalam po ng bigay nating kaalaman sa publiko, itong Ginubatan, Albay, isa to sa mga bayan sa lalawigan ng Albay na labis na nagkakaroon po ng pagragasa ng lahar dahil nga po sa lokasyon ito na malapit talaga sa Bulkang Mayon, and talagang may mga river channels at galis na talagang nakaharap mismo sa bayan ng Ginubatan, Albay. Tama ka dyan, Gary. Actually nga, kahit nga walang bagyo, di ba? Simpleng pag-ulan, talagang nararanasan na talaga ng mga taga-Ginubatan yung baha. And yung sinabi ni Eman kanina, nasa 30,000 yung target na ma-evacuate ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan. Hindi din talaga biro yun, Gary. Napakarami na populasyon kung tutuusin. And it's a good thing na itong lokal na pamahalaan ng Ginubatan ay talaga namang andun yung kahandaan. Kumbaga na-mention nga ni Eman kanina na nagsagawa ng mga meeting, pinaunawa sa mga residente ng Ginubatan yung mga kailangan at di dapat nila dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. And yung mga ganon na 30,000, kung ikukumpara kasi natin, Gary, sa mga ibang lokal na pamahalaan dito sa Albay, malayo yung kaibahan ng datos na ibinigay sa atin ni Eman. Oo, talagang malaking bilang, kumbaga, itong mga inilikas sa Ginubatan, Albay, from Daraga to Ginubatan, Albay. Talagang makikita natin yung pagiging agresibo ng mga lokal na pamahalaan para paghandaan ang posibleng epekto po nitong bagyong Opong. Ayan po, maya-maya lamang po sa pagbabalik po ng aming programa. Marami pa po tayong aabangang mga balita at makakapanayan pa po natin yung ilan pa sa ating mga inimbitahang panauhin mula pa sa mga DRMOs na siya po talagang nanguna sa pagsasagawa ng mga preemptive evacuation upang paghandaan po ang posibleng epekto ng bagyong Opong. Muli pong magbabalik ang Radyo Pilipinas Albay special coverage ng bagyong Opong. Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha.
hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian, at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa gitna ng banta ng kalikasan, sariwang balita, agarang aksyon, impormasyon na mapagkakatiwalaan. Huwag magpapabaya, huwag magpapahuli sa balita, makinig at maghanda. Ito ang inyong tulay sa ligtas na bukas. Samahan ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opong Special Coverage. Kaagapay namin ang Office of Civil Defense Region 5 at EICT Region 5 para sa pinakabago at pinakatumpak na abiso at para sa inyong agarang ugnayan sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo Opo Special Coverage. Nagbabalik po kayo sa ating special coverage ng Radyo Pilipinas Albay. Ayan, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa tech. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Ayan po, balik po tayo sa ating programa at ngayon po magbibigay tayo ng ilan pang live reports mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Albay. Ngayon mapapakinggan po natin si Paul Hapin, live po dyan sa Albay Capital. Paul, good evening. Good evening, Gary and Jennifer. Actually, nandito tayo ngayon sa may Albay Public Safety and Emergency Management Office. So, Aximo, kung saan patuloy pa rin tayo nag-aantay ng datos patungkol sa bilang ng mga naitalang evacuees dito sa probinsya ng Albay. So, kanina sa post ng Albay Provincial Information Office, nasa mahigit 3,500 na mga individual na mga pamilya wala sa bayan ng Tiwi ang naibikas or nasa evacuation center na ngayong hapon. Ayon yan sa Facebook post ni Municipal Mayor Jojo Limaco ng naturang bayan. Ayon ang alkalde, ito ay kabilang sa kanilang preemptive measures upang maiwasan ang maiwasan ng mga insidenteng may kaugnayan sa banta ng baha, pagguho ng lupa at storm surge na ilan sa mahigpit na binabantayan na hazard sa bayan. So sa ngayon, patuloy pa rin niya ang kanilang paghahanda para mabigyan ng hot meals ang mga pamilya nasa isinalagang mga evacuation centers. At alam mo, Gary, Jennifer, kanina nag-isip din tayo bago tayo tumungo dito sa Albay Public Safety Emergency Management and nakita natin, nakaranas tayo ng mga kabugso-bugsong ulan habang patungo tayo doon sa creek or ika nga sa may
malapit sa paanan ng Bulkang Mayon sa may particular doon sa Barangay Buyuan. Pero nung pabalik na tayo dito sa pabalik na tayo dito sa APSEMO, ganun pa rin, naging normal na ang panahon, paambon-ambon, and ganun pa rin sa mga oras na ito, paambon-ambon pa rin ang naranasan natin dito. And business as usual pa rin ang Legazpi City, bagamat wala na tayo nakikita mga nabubiyahing jeep. Bukas pa rin ang ilang mga fast food chains at ang ilang tindahan dito, Gary, Jennifer. Ayan, Paul, matanong ko lang yung mga jeepney driver natin, yung mga talagang meron pa ba dyan mga transportation natin, Paul, ngayong oras natin, 7:41 na ng gabi, at talagang may mga nagpupumilit pa bang mamasahe dyan na talaga? Wala na, Gary, actually. Wala na tayo na-observahang mga tawag dito, wala na tayo nakikitang mga nagbabiyahe na jeep. May mga ilang tricycle din. At ito, marahil ito na rin para siguro magbigay sila ng panahon sa kanilang pamilya na magpaghanda nga dito sa parating na sakuna, Gary. At kanina, pag ikot din natin, pabalik ng Legazpi, wala rin tayo nakita. Tawag dito, ayun, meron pa palang jeep. May counting jeep na nagbibiyahe ngayon. Tumaan lang ngayon lang, Gary, Jennifer. Mga pasahero, kumbaga itong mga kababayan natin na may mga pinuntahan pa, may mga nasasakyan pa ba sila? And marami ba yung mga umaabang sa mga sakayan na pasahero na nag-aantay na may masakyan pa sa mga oras na ito po? So ngayon, kaunti na lang yung nag-iikot-ikot dito sa Albay, particular dito sa kinalalagyan sa APSEMO. At karamihan sa mga jeep na nakikita ko, kaunti na lang yung sakay. May ilang mga tricycle, marahil dito yung mga tri-cab, ayan, yung mga biyaheng papuntang Taysan. So, mangilan-ngilan na lang sila, Gary, Jennifer. And marahil panawagan din dito sa ating mga kababayan na wag na masyadong magbiyahe ngayong sa mga oras na ito, dahil lalo na kapag hindi na maimportante, dahil bigyan natin ng oras ang ating mga sarili na makapaghanda dito sa banta ng bagyong Opong, Gary, Jennifer. Ayan, maraming salamat, Paul Hapin, mula dyan sa Albay Capital. Ingat ka dyan sa labas, Paul. Maraming salamat, Gary, Jennifer. Live dito sa Albay Public Safety Emergency Management Office sa PDRRMO para sa bagong Pilipinas. Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Yan po ang ating mga reporters, ng Radyo Pilipinas Albay, na si Paul Hapin mula po dyan sa Albay Capital. Talaga namang napakinggan natin yung talagang sumunod yung mga mamamayan na sa naging abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Gayon din po ang ating pamahalaang panlalawigan na mga gantong oras manatili na lamang po sa kanilang mga tahanan. Mulat na ang mga Bicolano, Gary, sa mga ganitong sitwasyon. Alam na nila yung mga, dapat hindi na nila ulitin yung mga naunang pagkakamali. Kasi, kumbaga, hindi lang sila yung nahihirapan. Also, itong ating mga rescuers. At saka, yung mga Bicolano ngayon, alam na nila yung sitwasyon tuwing nagkakaroon ng bagyo dito sa ating probinsya. Kaya din po sa iba pang karatig na probinsya. At ngayon po, live pa din po tayo sa ating RPA Communication Channel para sa ating special coverage ng ating binabantayang bagyong Opong. Dito po yan sa Radyo Pilipinas Albay. Huwag pong kalimutang magkomento upang maipaabot ang inyong mga mensahe, shoutouts. Gayon din po makumusta yung inyong mga pamilya. Huwag pong kalimutang magpadala ng magkomento sa aming live stream. Gayon din, batiin natin yung mga kasamahan natin, mula po dyan from Pawa na si Mary Christine Villanueva. Ayan po. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ganyan din po kay Annalisa Ahero Mendez. Ayan, maraming salamat po sa aming sa inyong pakikilahok sa aming programa ngayong gabi. Ngayon naman po, tanggap tayo ng sunod pa nating updates mula sa ating mga masisipag na reporter. Ayan, mula sa Legazpi City, si Elver Arango. Elver, good evening.
Magandang gabi, Elver. Magandang gabi, Gary. Magandang gabi, Jennifer. Kanina nga ay, dahil isa ang barangay ng Barangay Orosite sa Legazpi City na bahain ayon kay punong Barangay Mariano Oriel Madela. 561 na individual o 153 na pamilya ang lumikas sa Ibalong Central School Evacuation Center. Sa bilang na ito, 306 ang matanda, 127 ang bata, 96 ang youth at 23 ang senior citizen. 12 ang sanggol at 7 ang PWD at lactating. 4 naman ang buntis. Ang datos na ito ayon kay punong Barangay Madela ay as of 5:21 PM. At mamayang alas 8 ng gabi ay magkakaroon sila ng updating sa listahan ng mga nag-evacuate. Sa panayam naman ng LDRRMA, kay LDRRM Officer Juaniza Allende ng CDRRMO, tanging ang lamba pa lamang na nakakapagpasa ng partial na bilang ng mga nag-evacuate. Yan ang balita mula dito sa may Barangay Orosite para sa bagong... Elver? Hello. Matanong ko lang, Elver, kamusta yung sitwasyon ng mga evacuee natin kanina doon sa Ibalo? O, ang batay naman dun sa pakikipanayam ko kay punong Barangay Madela, okay naman at nabibigyan naman ng mga mayroong sapat na bilang ng mga classroom para doon sa mga nag-evacuate. Ayan, Elver, kanina na-mention ni Paul na talagang sa Legazpi, kung saan naroon ang APSIMO ay talagang wala ng mga tao sa labas, paunti na po yung mga tao dahil nasa loob na niya kanilang tahanan para po masiguro ang kanilang kaligtasan. Diyan po sa Legazpi ba, Elver, may inilabas pa bang karagdagang abisong lokal na pamahalaan tulad nung sa Ginubatan, nagpatupad na din ng liquor ban? Oo. Kanina nga kanina sa pakikipanayam ko kay Mayor Hisham Ismail ay nagpatupad na nga nitong liquor ban at ito ay hanggang sa magkakaroon ng pag-anunsyo muli bago parang itigil itong liquor ban at ito naman na curfew ay magsisimula ngayong alas 10 ng gabi. Ayan, maraming salamat, Elver Arango, mula po dyan sa Legazpi City, Albay. Thank you, Elver. Yan muna ang balita muna sa Legazpi City para sa Bagong Pilipinas. Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Ayan, mag-iingat ka dyan, Elver, sa Legazpi City, si Elver Arango. Talaga namang ang dami ng pagbabago sa paghahanda ng mga Bicolano tuwing may bagyo. Habang pahabang henerasyon, maraming karagdagang pagbabago, yung liquor ban, yung curfew, talagang sa mga susunod na henerasyon marami pa ang ating masasaksihang mga pagbabago sa paghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Kumbaga ito yung mga maituturing lang best practices na dapat malawakan ng pagpapatupad. Kumbaga kung sa mismong buong Albay na yung liquor ban, buong Albay na yung curfew, why not, Gary, diba? Kasi itong mga bagay naman na to, para naman sa kabutihan ng lahat. Kasi may mga tao talaga din na kahit sa ganitong may banta ng sama ng panahon, may mga gusto pa rin talagang mag-inom, maggala. And dahil dito sa mga panukalang ito, itong mga pinapatupad na mga advisory ng ating mga LGUs, pamahalaang ng Albay, naiiwasan yung mga dagdag pang pwedeng maging konsumisyon ng ating pamahalaan, di ba? Ayan, at ngayon naman, tanggap tayo ng mga report tungkol sa mga paghahanda ng ating mga kasamahan na ahensya ng pamahalaan. Mula po sa Coast Guard District Bicol, sinispinde na po ang mga biyahe sa pandagat. Upang bigyan ng mukha ang balita, pakinggan po natin si Diana Mendez. Diana? Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong Special Coverage. Sinuspende na ng Coast Guard District Bicol ang lahat ng biyaheng pandagat at pantubig alinsunod sa Tropical Cyclone Bulletin No. 9 na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, September 25, 2025. Kabilang dito ang istasyon sa Albay, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang maigpit na koordinasyon ng lahat ng istasyon sa mga LGU at mga shipping companies upang matiyak ang pagsunod sa naturang advisory. Samantala, ayon sa Coast Guard District Bicol, may karampatang parusa ang mga lalabag dito. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat, Diana Mendez. Para sa ating dagdag na balita,
DSWD Bicol naka-alerto sa banta ng Bagyong Opong at hanging abagat sa Bicol Region. Pakinggan natin ang buong ulat ni Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong, Special Coverage. Naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa posibleng epekto ng Bagyong Opong response teams upang agad na makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan. Batay sa Pag-asa, makakaranas sa matinding pag-ulan ang Sorsogon na posibleng lumampas sa 200 mm at habang inaasahan din ang malalakas na pag-ulan sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Dahil dito nananawagan ng DSWD sa publiko na manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat Christine Villanueva, no? Kaugnay din po niya na paghahanda pa din po ng Bagyong Opong. Kahapon, kagabi, nagpalabas na ng abiso ang PVOX kaugnay po sa banta ng lahar. Gaya naman, ngayon po inimbitahan po natin at napaunlakan po tayo ni Miss Deborah Fernandez, ang resident volcanologist ng PVOX Mayon Observatory. Magandang gabi po sa iyo, Ma'am Deborah. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming tawag. Ngayon po, ma'am, pwede po ba ipaliwanag sa ating mga nakikinig at nanonood dito po sa Radyo Pilipinas Albay nitong inilabas pong abiso kaugnay po sa lahar, pagbanta po ng pagragasa ng lahar ngayon ng nanganganib na talagang magpapaulan ng matindi ang Bagyong Opong? Opo, so kahapon ng 9 p.m. ay naglabas ang PVOX ng Lahar Advisory dahil po itong tropical cyclone Opong ay inaasahan na magdadala ng heavy to intense rains over the Bicol region. Itong mga pag-ulan na to ay maaaring makapag-generate ng mga volcanic sediments flow or yung mga lahar flows at saka mga muddy stream flows. Kaya nire-recommenda ng PVOX yung pagiging paghahanda or pagiging handa ng mga komunidad dito sa malalapit sa mga river channels. Ma'am, ano po Ma'am Deborah yung mga barangay na talagang maaapektuhan po dito just in case po nga na magkaroon po tayo ng lahar flow? So itong mga lahar flows ay maaaring maganap dito sa malapit sa mga barangay katulad ng Niisi, sa Binaan, sa Anuling, sa Kamalig, and then dito sa Kirangay, Manila, Masarawag, Mulad Bukad, sa Nasisi, Mabinit, Matanag, Basud, and Bulawan channels. So, ito po yung talagang dapat nating bantayan. And yung ulan talaga, ma'am, ito yung titrigger dun po sa lahar. And may datos po ba tayo, ma'am, kung itong mga nakaraang pag-eruption po ng Bulgang Mayon, gaano karami tonelalang volcanic materials ang inaasahan o posible talagang maging epekto nitong lahar po? So, dito sa Mayon, maraming mga volcanic debris pa, mga volcanic materials. So, halimbawa, noong 2023 and noong 2018, kahit noong 2018, kahit ilang years ago, may mga sediments pa dyan na pwedeng malahar. So, kung in terms of kung gaano yung volume, wala pa tayong present na value kung gaano ba karami yung maaring malahar dyan. Pero nitong nakaraang 2023 eruption, ang volume na inilabas ng Mayon Volcano ay umabot sa 50 million cubic meters. Pero kalahati nito ay lava flow. So, di ba ang lava flow ay matigas naman. So, yung mga maaring ma-erode ay nasa kalahati ng 50 million cubic meters. Pero sa ngayon, wala pa kaming current data na nagsasabi kung ilan yung present na volcanic materials yung maaaring or malahar. Ma'am, para lang po sa kadagdagang kaalaman po ng publiko, gaano po ma'am kadelikado itong lahar flow na ito, ma'am? Siyempre, unang-una, maaaring mag-cause ito ng burial or maaaring malibing yung mga
tao or mga properties or bahay, mga alagang hayop. And pwedeng yun, ma-wash away yung mga properties. Yun, talagang ano po yung magiging abiso natin, ma'am, sa publiko, gayon din po sa mga residenteng nananatili pa din malapit sa mga river channels na konektado po doon sa mga galis sa paanan po ng Bulkang Mayon. So ayun nire-recommenda ng PHIVOLCS na itong mga LGUs natin, yung mga communities malapit dito sa mga river channels ay mag-monitor continuously ng rainfall conditions within the area, lalo na yung mga barangay or yung mga communities na marapit sa river channels. Yan, maraming salamat po, Ma'am Deborah, mula po dyan sa PHIVOLCS Mayon Observatory. Maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak ng aming tawag. Thank you. Yan po, at napakinggan po natin si Ma'am Deborah Fernandez, ang resident volcanologist mula po dyan sa PHIVOLCS Mayon Observatory. Dyan po yan sa may Linion Hill, Barangay Bugtong, Legazpi City, Albay. Talaga namang pinag-iingat po ang lahat, partikular na sa mga residente na nakatira o naninirahan po malapit po sa mga river channels, na kung saan yung river channels talagang konektado sa mga galis kung saan rumaragasa yung mga volcanic materials na inilabas ng Bulkang Mayon sa mga nakaraang pag-alboroto nito. Talaga naman delikado. According kay ma'am, talagang posible itong mag-epekto ng pagkamatay, pagkatabo ng mga properties na, kumbaga yung mga talagang pinrovide and inlagaan mo pagka nagkaroon ng lahar. Kahit hindi naman natin inaasam ang gari, mas okay na, kumbaga, mas prepared and makialam and makiisa sa mga authority para maiwasan yung mga ganong posibleng kalabasan ng pagkakaroon ng lahar. Kaya talagang malaki yung bilang ng populasyon na inilikas sa Ginubatan, Albay, dahil nga dito sa banta ng pagragasa ng lahar. Kaya naman sa ating mga lokal na pamahalaan, gayon din po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakiisa sa isinagawang preemptive evacuation kaninang umaga, at sa mga lokal na pamahalaan nagpapatuloy pa din na naglilikas ng mga residente hanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong tiyaga at pag-unawa na sa ganitong sitwasyon na kayo yung mas kinakailangan. Maraming salamat po. Taos puso po ang aming pasasalamat dito po sa Radyo Pilipinas Albay. Ngayon naman, hingi tayo ng mga reports mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Albay. Police Regional Office 5 agad na naglatag ng full alert status para sa Bagyong Opong. Upang bigyan ng mukha ang balita, pakinggan po natin si Diana Mendez. Diana? Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong, Special Coverage. Dahil itinaas na sa signal number 2 ang ilang probinsya sa Bicol, bunsod ng Bagyong Opong, agad na naglatag ng full alert status ang Philippine National Police o PNP Bicol. Tiniyak ng PNP Bicol ang kahandaan ng kapulisan at mga kagamitan sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong residente, partikular na sa mga flood at lahar-prone areas sa paparating na bagyo. Samantala, nagbigay din ng paalala si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 5, sa mga kapulisan na unahin ang kaligtasan ng kani-kanilang pamilya upang masiguro ang kanilang buong atensyon at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat, Diana Mendez. Para sa ating dagdag na balita, LTO Bicol nag-abot ng tulong sa mga na-stranded na pasahero sa Matnog Port. Pakinggan natin ang ulat ni Paul Hapin. Paul? Please go ahead, Paul. Magandang gabi, personal na nag-abot ng snacks si LTO Bicol Assistant Regional Director Vincent Nato kasama ang mga enforcer ng LTO Bicol sa mga pasaherong na stranded malapit sa Matnog Port sa Sorsogon bilang bahagi ng kanilang relief monitoring efforts bunsod ng Bagyong Opong. Ayon sa LTO Bicol, nagbigay ng kaunting ginawa ang hakbang na ito sa mga biyaherong maapektuhan ng kanselasyon ng biyahe sa dagat na nagpapakita area ng malasakit at dedikasyon ng ahensya sa publiko kahit sa gitna ng hamon ng masamang panahon. Bukod sa pamamahagi ng tulong, patuloy na minomonitor ng LTO personnel
ang sitwasyon sa Pantalan, ang pagpapatupad ng safety protocols at maagap ang pangangailangan ng mga na-stranded. Ang presensya ng LTO Bicol sa naturang lugar ay nagpapakita ng kanilang buong suporta at serbisyo publiko sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at paggabay ng mga opisyal ng mula sa LTO at DOTR. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Ayan, maraming salamat, Paul. Ayan, napakinggan po natin ang ulat ni Paul Hapin. Ngayon, makakasama naman natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Sir Emil Nas. So, Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan ng updates, ng latest updates po, kaugnay po dito sa bagyong binabantayan po natin, itong bagyong Opong, Sir? Sa ngayon po, sa latest na data po na meron po tayong reported na 2,201 na passengers po na stranded sa iba't ibang major ports dito po sa Kabikulan. And also, meron tayong mga stranded din na passengers. Ito po yung outside na po ng port, yung sa Along Maharlika Highway. Nasa 1,118 katao po ito at meron pong 2 bus, 231 trucks, 176 light vehicles at 23 na motorcycles. Pero rest assured naman po, ma'am, na binibigyang pansin din po ito ng mga local government units na kung nasan sila at sa tulong na din ng DSWD. Ngayon po, Sir Emil, ano po yung kasalukuyang ginagawa po ng ating opisina po para po nga dito sa kaugnayan nga po ng bagyong Opong, Sir? Ano yung patuloy na ginagawa niyo po? Sa ngayon, ma'am, yung continuous monitoring natin kasi as reflected, ma'am, dun sa latest na tracking ni Pag-asa ay medyo bumaba siya. Kaya nag-coordinate agad kami sa Masbate and Sorsogon na nag-iba yung track. Pero ang maganda naman po ay prepared naman po sila for any worst case scenario gaya ng pagbaba. Kaya yun po ang tinututukan po natin. In connection po dyan, Sir, sa sinabi nyo, masasabi po ba natin, Sir, na handa ang buong Kabikulan, especially ang OCD po, dito po sa banta ng bagyong darating, Sir? Yes po, si OCD definitely po. Naka-ready po tayo, 24/7 po tayo. Sisiguraduhin po natin na mabilis nating maiko-coordinate sa iba't ibang mga response agencies ang pangangailangan ng LGUs at nakahanda na rin po ang ating mga response teams from the OCD na kung kailangan naming mag-augment sa mga affected provinces ay pupunta po agad kami once the weather is okay na po. Baka, Sir, may mensahe po kayo sa mga Bicolano po, especially dun sa mga area po na talagang dadaanan po ng bagyo. Ano po yung gusto nyong ipaabot po sa kanilang mensahe, Sir? Please go ahead. Sa mga nasa high-risk areas po na hindi pa po sumasama sa evacuation ay sumama po tayo sa ating mga local government units dahil hindi naman po natin ito ginagawa para lang sa makapag-evacuate dahil ginagawa natin ito para ma-ensure na safe po tayong lahat lalo na't bukas darating po ang sama ng panahon and yung lakas ng ulan nandyan po. Kaya kung kailangan natin mag-evacuate ay sundin po natin. Sir, matanong ko lang din po, ano po yung kumbaga palaging dinaranas ng OCD, ng mga kayo po, bilang kayo po yung palaging nandito na 24/7, ano yung mga hakbang or struggles, challenges po na palagi nyo pong nai-encounter whenever na may mga ganito pong sama ng panahon, especially ng bagyo, Sir? Una dyan, syempre, kailangan din namin i-take care yung aming bahay and yung family. Pero syempre, ito din yung sinumpaan nating trabaho. Kaya mas mananaig yung pag-duty natin dito 24/7 and in terms naman po ng sa general public ay yun ang gusto natin na safe lahat. Kaya nga ang sabi ng tagline na protecting the nation, serving the people. Palagi, Sir, hindi talaga naaalis yung serbisyo ng OCD sa ating mga kababayan. Yes po, ma'am. Panawagan niyo po ulit sa kanila, Sir, na syempre po, ngayon kasi wala pa gaano nararamdaman yung bagyo. Baka po yung ibang kababayan po natin is iniisip na baka wala na. Parang call out lang ulit po sa kanila, Sir, na mas maging, mas maging mamatsyag, Please go ahead po, Sir. Mas maging prepared po tayo kasi lalo na bumababa yung tracking. Hindi natin sure, baka bumaba ngayon, mamaya tumaas ulit. So pasigurado lang po tayo kasi nasa cone of uncertainty po ang Albay and yung ibang mga probinsya. Kaya i-ensure natin na safe po tayo, mag-evacuate po tayo kung kinakailangan and lagi lang pong meron tayong hotline numbers ng iba't ibang emergency operation centers. Thank you so much po, Sir Grimil, sa pagpapaunlak po ng interview dito po sa Radyo Pilipinas Albay. So ayan, magbabalik po ang aming programa makalipas lamang ang konting paalala. Anong problem?
Sa gitna ng banta ng kalikasan, sariwang balita, agarang aksyon, impormasyon na mapagkakatiwalaan. Huwag magpapabaya, huwag magpapahuli sa balita, makinig at maghanda. Ito ang inyong tulay sa ligtas na bukas. Samahan ang Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opong Special Coverage. Kaagapay namin ang Office of Civil Defense Region 5 at DICT Region 5 para sa pinakabago at pinakatumpak na abiso at para sa inyong agarang ugnayan sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opong Special Coverage. Nagbabalik po kayo sa special coverage ng Bantay Bagyo, Bagyong Opong, dito po sa Radyo Pilipinas Albay. At kanina, ayan nakapanaya mismo ng ating partner na si Jennifer Pulinara, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Regional Office 5 na si Sir Gremil Nas. Ayan. At ngayon, hingi tayo, bago tayo magpaalam, hingi tayo ng iba pang report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Albay. Mula po sa Department of Social Welfare and Development Bicol, kung saan bahagi ng mahigit 5,000 family food box sa iba't ibang probinsya ng Bicol bilang paghahanda po sa papalapit na bagyong Opong. May report si Christine Villanueva. Christine? Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opong Special Coverage. Nagsagawa ang ahensya ng pre-positioning ng family food packs sa Pawa Warehouse, Legazpi City at naitala ang 3,000 family food packs na naipadala sa LGU Pilar, Sorsogon, 2,000 family food packs sa provincial government ng Sorsogon at 500 family food packs sa Caramoan, Camarines Sur. Ayon sa DSWD Bicol, pinangunahan ni Regional Director Norman Laurio ang mas pinaigting na paghahanda ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 laban sa epekto ng bagyong Opong. Bilang tugon sa direktiba ni DSW Secretary Rex Gatchalian at Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng DSWD Bicol na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang agad maipaabot ang tulong sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat, Christine Villanueva. National Irrigation Bicol nagsagawa ng inspeksyon sa Sabo Dam sa Ligao City. Pakinggan natin ang buong ulat ni Diana Mendez. Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opong Special Coverage. Nagsagawa ng inspeksyon ng National Irrigation Bicol sa Sabo Dam sa barangay na Ligao City, Albay upang direktang matukoy ang mga kinakailangang hakbang sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Bilang bahagi ng agarang aksyon sa nasirang bahagi ng dam, nagsagawa ang survey team ng Albay to Catanduanes Irrigation Management Office ng site survey para sa mga bahaging paglalagyan ng sheet pile. Samantala bilang paghahanda sa aktual na konstruksyon, idiniskarga na rin ang mga sheet pile sa mga lugar. Patuloy pa rin ang mga tugon ng naturang ahensya upang matugunan ang kondisyon ng naturang dam at maiwasan ang posibleng pagguho ng istruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat Diana Mendez at para sa ating huling balita ngayong gabi, Department of Social Welfare and Development Bicol nagpadala na po ng quick response team sa preemptive evacuation ng mga residente sa Ginubatan, Albay. Upang bigyan ng mukha ang balita, pakinggan po natin si Christine Villanueva. Christine? Radyo Pilipinas Albay. Bantay Bagyo Opong Special Coverage. Agad na ipinadala ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa pamumuno ni Regional Director Norman Laurio ang quick response team sa bayan ng Ginubatan, Albay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Ayon sa DSWD Bicol, nakipagtulungan ng ahensya sa isinasagawang preemptive evacuation ng mga residente sa Barangay Masarawag, isa sa mga lugar na madalas makaranas ng flash flood tuwing malalakas ang pag-ulan.
pansamantalang inilikas ang mga residente sa Ginubatan Community College at agarang aksyon ng DSWD ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kautusan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tiyakin ang maagap na pagbibigay ng tulong at proteksyon sa mga Pilipinong maapektuhan ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Maraming salamat Christine Villanueva at dyan po nagtatapos ang ating isang makabuluhang programa para po sa ating pagbabantay sa kalamidad. Ito po ang Bagyong Opong, the special coverage ng Radyo Pilipinas Albay. Patuloy po ang aming pag-iikot at patuloy na maghahatid ng impormasyon sa gitna ng unos at hindi kami titigil sa pagbabantay para sa inyo. Mula po sa Radyo Pilipinas Albay, nais po naming pasalamatan ang lahat ng nakibahagi at nanood at sa ating mga masisipag na reporters. Gayon din po ang mga nagpaunlad sa aming tawag at upang bigyan ng makabuluhang impormasyon ang publiko hinggil po sa sitwasyon at posibleng epekto nitong paparating na bagyo. Ayan, sa lahat ng ating mga nakaagapay at katuwang mula dito sa OCD Defense or OCD Region 5 at sa DICT Region 5 at gayon din sa mga nagpadala ng impormasyon, komento at mga reports mula sa ground. Maraming salamat po sa inyong mabilis at mapagkakatiwala ang serbisyo. Kaya naman po manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas Community Channel, maging responsable at huwag kalimutan na patuloy na sundin ang abiso ng inyong mga lokal na pamahalaan. Tandaan, mas ligtas ang handa. Babalik po kami bukas para sa susunod na update at mga karagdagang ulat sa Weather Bulletin. Ito po si Gary Carl Carillo. Ito po si Jennifer Pulinar. Mula sa RPA Band. Pinakabago at pinakatumpak na abiso at para sa inyong agarang ugnayan sa emergency response. Radyo Pilipinas Albay, Bantay Bagyo, Opong Special Coverage. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.